Listado ang operasyon ng isang grupong nasa likod ng tinatawag na dogfight o yung pong pagpapalaban sa mga asong pitbull sa Antipolo. 14 ang arestado, kabilangan 3 dayuhan. Niloko siya ng isang recruiter. Kaya imbis na matinong trabaho, pagbebenta ng laman sa Baguio ang kinalabasan ni Liza. Napakaraming problema ang hinaharap ng bansa, kaya marami sa ating mga kababayan mula sa probinsya ang pinipiling makipagsapalaran na lamang sa syudad maging sa ibang bansa. Isa sa mga ito si Aleja Martinez, tubong Camarines Sur. Ang pagkakaiba nga lang, si Aleja ay lumuwas hindi upang magtrabaho, kundi mag-aral sa Maynila. 1998, umalis ako to study sa UP Diliman. So, since high school kasi, yun na yung gusto ko. So, the UPCAT, I had to go to Manila to pursue yun, college. Kung iisipin, mahirap para sa isang dalaga ang mamuhay sa Maynila, lalo na't napakalayo sa sariling pamilya. Actually, kung obstacles, hardship pag-uusapan, napakarami. Kasi for one, hindi naman kami may kaya, wala kaming kaya, hindi kami mayaman. So, I had to rely on my scholarship. So, I had to work double time to maintain the grades na kailangan i-maintain. Allowance, although may monthly allowance ako from my scholarship, pero hindi yun enough kasi I had to pay for my dorm, I had to pay for my food, sa books and all requirements. So yun, aside from financial, tas yung sa academics, hardship, and then third of course yung homesickness. Malaya ka sa family mo, nakadorm ako. At that time, hindi pa uso ang cellphone So, hindi rin masyadong yung internet. Sulat talaga. So, masyadong kumita sa akin ng post office noon kasi every week talaga ako nagsusulat kahit hindi sila nag-respond. Ano ko na rin yun. Parang, kasi ang sarap maka-receive ng sulat sa dorm kasi wala pa kaming landline sa bahay noon. So, si mama pupunta pa sa isang lugar para mag long distance. So, corny namang sabihin, inspiration ng parents. Well, kasama na yun of course. Pero, more than that, you have to prove to the people na you're worth the scholarship that you were given. Ngunit hindi lang ito ang kinailangang harapin ni Aleja. UP kasi fights for parang academic freedom. So, kasama na doon ang freedom from ethnicity, yun nga, convention, regionalism, pero in rare cases naman, kasi yung course ko, mass communication, major in communication research, halos ng mga kaklase ko, mga tinatawag namin konyo, mga elitista. So, kahit hindi nila sabihin or ipakita, I know they would look down upon probinsyana like me. Hindi ako masyado nakikipag-mingle with them kasi alam ko, or I had this fear na they would criticize or look down on me as a probinsyana. Kung si Aleja ay tumungo ng syudad upang mag-aral, iba naman ang pakay ng 24 anyos na dalagang pumunta pa ng Dubai. Year 2005, 21 years old ako noon. Tapos, kailangan ko pumunta doon dahil kailangan ko ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Para pag nakaipon ako, ay ipagpapatuloy yung pag-aaral ko. Kasi nga, nag-try din ako mag-work dito, kaya lang hindi ako nakapasa sa mga companies dahil nga kulang daw ako sa height, tapos yung education, at saka experience. Mga pangako ng magandang buhay, ang tanging pinanghawakan ni G nang siya'y magtungo sa Dubai. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang mistulang impyernong mundong kanyang pinasukan. Nung pumunta ako ng Dubai, kasi yung employer ko kasi, tuwing gabi, pumupunta siya doon sa kwarto ko. So, kailangan ko siyang labanan lagi, ganun-ganon. So, para protektahan ko yung sarili ko. Para ang hirap kasi, syempre, ang layo-layo, so wala akong communication dito. So, ang ginawa ko, naghanap talaga ako ng pwedeng means para lang makapag-communicate ako dito sa mama ko. So, nung nakakuha na ako ng cellphone, kasi may cellphone ako,
nalaman niya na may cellphone ako. So, ang ginawa niya, binalik niya ako sa agency ngayon. Nung nandun ako sa agency, imbes na yung agency, ibalik niya ako dito sa Pilipinas. Sabi nila sa akin, hindi ka po pwedeng bumalik dun hanggat hindi mo nababayaran yung $3,000 na dahil daw yun ay breach of contract. So, nung sabi ko, kailangan kong tumawag sa Pilipinas. Sabi nila, hindi po pwede. Sabi niya, dito ka lang. Sabi niya, pero kung gusto mong pumunta ng Syria, okay lang, wala tayong pag-uusapan. Yung bayad, wala. Basta ayusin na namin agad yung papeles mo. Tapos, wala. Kung wala, hindi na ako makipag-communicate sa Pilipinas. Basta pwede na lang daw ako makipag-communicate pag nandun ako sa Syria. So, nung pagdating na dun sa Syria, yung agent ko naman ngayon, parang hinold niya ako. So, parang nung tagtagal ng 1 year and 2 months na wala akong sahod, doon na ako dun sa bahay ng agent ko. Nag-work ako doon na walang sahod. Tapos, yung kalagayan ko naman, hindi naman ganun kaganda dahil nga, ang trabaho namin maagang gumigising. Tapos, matutulog anong oras na, 2:00, 3:00, tapos gigising ka ulit ng maaga. Pag may pasok ng mga bata, yun, pupunta ako dun sa kabilang bahay ng agent ko. Dun din uli ako mag-work. Pabalik-balik na ganun.